Hello guys, andito po tayo ngayon sa bundok na kung saan pupuntahan po natin yung simbahan sa gitna ng mga puno at nakatayo siya sa kabundukan. At subukan nating puntahan ang simbahan na ito na naitayo estimated 1950s, between 1950s or 1960s ayon sa aming nakausap. At tignan natin kung ano na ngayon ang itsura niya. Samahan nyo kami ni DXis sa pag-explore sa simbahang ito. Ayan. So, ayun guys, andito tayo ngayon sa isang remains ng isang simbahan dito sa, malapit lang naman to sa amin. And although itong simbahan na to, napuntahan ko na rin po ito nung bata pa ako. At nakita ko rin na itong simbahan na to nag-ooperate pa noon, pero hindi na ganun ka dalas yung pagkakandak nila ng pagsamba dito. At ang pinaka namumuno daw po kasi dito is ina and ama-ama kung tawagin. Pero nung napalipat kami dito sa lugar na to, dito sa La Union, nung bata kami, pag umakyat kami dito, may mga upuan pa dito na natira, may bubong pa, at maganda pa siya. Tapos, kada Semana Santa na lang po ang pagsamba dito. Merong mga nagpuprosesyon sa baba at aakyat dito at magkakandak ng pagsamba. Kaso, dumating yung panahon na hindi na po naasikaso at kaya na ganito na yung nangyari sa simbahan na to. Kumbaga, nakakalungkot man, pero at least, 'di ba, alam natin kung ano yung history or kung ano man yung mga naganap dito kahit papaano naabutan natin. At ito na siya, napakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. Ay, kasama ko pala si DXis. At kumbaga, na-explore natin tong simbahan na to. Ayan. Hindi mo akalain dito sa taas ng bundok, may ganitong simbahan. Ayan. Sana kung meron lang tayo sanang marirecover na mga pictures, mas maganda para makita natin, 'di ba? May pakita namin sa inyo na viewers kung ano ba talagang itsura nito. Pero pretty sure na maganda dito. And ito, papakita ko sa inyo, may mga nagtitirik pa rin ng kandila dito. Ayan guys, oh. Tanda pa rin na meron pa ring pumupunta dito para magtirik ng kandila. Ayan siya. Ayan, diba? So, makikita nyo rin po kung gaano ka devoted yung mga tao dito. Kahit na ganito na ang nangyari. And sana lang na-preserve, no? Kasi ayon sa nakausap namin, itong simbahan na to, ginawa pa to mga estimated is 50s or 60s. Kasi isa daw siya sa sumasayaw dito kapag may pagsamba. Ayan. Mga parang dalagita sila nun. Ayan na siya. Tsaka, naaalala ko dati dito guys. Ayan. Na pag sumisilip kami dito, maganda siya, as in may mga upuan pa, maayos pa yung altar. Pero ngayon, yun, nakakalungkot din kasi kumbaga nakita natin to kung paano yung itsura niya kung ano yung itsura niya, kung pwede pa siya. Pero ngayon ito na, wala nang bubong at napuno na ng mga dahon. Ito yung dahon. Ayan. Ano.
Ano? Nakabidyo ka na? Okay. Ayan, tapos guys, meron ako ditong habang nag-iikot ako dito sa paligid ng simbahan. Meron ako ditong napansin na meron siyang cross. Ayan. Pero subukan nating lapitan. Tingnan natin kung ano ito. Ayan. Ayan siya guys. O, diba? So, yan na. Yan, unti-unti na rin tinayuan ng mga tower. And, ito yung kabuuan ng simbahan. Yan na siya. Ayan. Tapos, naalala ko din na pag may nagpo-prosesyon dito guys, dito sila dumadaan. Ayan, pababa kasi yan. Diyan sa baba na yan, marami ng kabahayan dyan. So, dyan sila manggagaling sa baba, mula sa iba't ibang mga barangay. Pag Semana Santa, yun na po naabutan ko eh. Pag Semana Santa, magpo-prosesyon sila. Kasuot sila ng mga kasuotan nila na, ewan ko kung anong kasuotan na yun. Basta most ang nakikita ko is nakaputi silang lahat. At akyat sila dito. Ayan, and dito sila magkakandak ng pagsamba. Kada Semana Santa. Pero yun nga, sabi nga po ng ating nakausap na isa siya sa saksi kung paano nag-operate itong simbahan na to. At sinabi niya nga po na dalagita pa lang sila nun, sila po yung isa sa sumasayaw po dito. Ayan, isa sila sa sumasayaw at the same time, ang dami daw pong taong nagsasamba dito noon. Ayan. At ito na siya ngayon. So, ano natin kung ano yung ma-observe natin dito. Pero gusto ko sanang balikan to ng gabi. Parang na-challenge akong bumalik ng gabi dito. But, tingnan natin kung ano yung pwede nating magawa. Kung pwede ba tayong bumalik dito or what. Pakita ko sa inyo. Guys, wait lang. Papakita ko sa inyo itong nakita ko ditong ginagamit nila sa pagmimisa nila. Ito oh. Ayan. Ito oh. Mabigat siya guys. Pasadya pa to.
Yan. Yan ng kandila to. Tusukan ng kandila. Ayan o. Teka lang. O, diba? Oo. O, diba? No, bigat siya. Pasadya pa yan. Tapos, pansin mo talaga dito. Andito pa yung mga, may mga nagtitirik pa rin pala ng kandila dito. Ayan. O, diba? Ayan, kasama natin si DXCs, pa-support and pa-subscribe sa kanyang YouTube channel. And of course, please don't forget to subscribe po sa aking YouTube channel, Aya Ghostly Hour, and sa aking Facebook account, which is Aya Hour. Ayan. Ano, yung masasabi mo sa ating exploration for today? Ayun, syempre una, nakakamangha dahil nga hindi mo na-expect na sa ganitong lugar ay may dating limang simbahan na ayon nga sa aming mga nakapanayam kanina ay ito daw ay dating dinarayo, as in napupuno daw ito ng tao. Sinasadya nila, umakyat sila ng bundok at dito sila sumasamba noon. Kasi linggo-linggo daw yan. Minsan kahit hindi linggo, pupunta sila dito para mag-pray at magtirik na kandila. Tsaka makikita mo naman na kahit ganito na siya, may mga nagtitirik pa rin talaga ng kandila dito. Kumbaga may mga bakas pa rin na ginagamit pa rin nila ito kahit ganito na yung sitwasyon. So ito, katulad nito, may mga hahawakan ko na po. Ayan, kasi gusto kong ipakita sa inyo. Ayan, ito, ewan ko kung ano ito, pero shell siya, shell. Ayan. Diba? May mga ganito, may mga remains kaming mga nakita dito. Like, ito. Ayan. Diba? Pero ibabalik natin to para bilang respeto na lang sa, sa lugar na to. At, ito, siguro, mga ginamit din nilang anuhan ng kandila. Ayan, ito. Tirika ng kandila. Ayan, ibalik natin. Yan lang naman, guys. So, and katulad nga ng sinabi ko kanina, itong lugar na to, nasaksihan din namin to. Pero, yun nga, ang naabutan na lang namin dito is kada Semana Santa na lang ang kanilang pagpunta. Yun lang. Tapos hanggang sa nagtuloy-tuloy na, hindi naman na nila na gagamit. Bakit? Ano? May sumitsit? Wala naman. Hindi narinig kang sabit-sit. Hindi ako sumitsit. Sabi niya. Ganun. Huh? Hindi narinig? Hindi eh. Ang lakas. Salita ko eh. Ewan ko kung narinig yan sa ano. Ano natin yan. Pag marinig sa video ko, may sabit-sit. Ayan. Diba? Pero nakatayo. Pero parang gusto kong balikan to ng gabi. No? Pwede. Maganda Oo, siya. challenge. Balik tayo dito ng gabi. Maganda to. Kasi ano siya eh. Kumbaga, imagine mo mga 50s, 60s siya na tayo, no? 1950s or 1950s, 1960s. And sabi ko nga sana, mayroon kaming makausap dito na meron pa silang litrato. No? May picture para maipakita namin sa inyo yung mukha nito bago siya nagkaganito. So, ayan, mag-exit kami dito. And iikot kami dito sa palabas. Exit na. Aray! Utog ako. Utog ako. Buti na lang may sombrero ako. Kung hindi, noo ko. Oo. Lagi may electric na. Dito sana tayo para lahat dito na. Dapat doon sa may altar. Dito na lang sa labas nito. Maganda sa altar eh. Sa Oo, ito tara dito ba tayo? And syempre, Aya, Ghostly Hour. Ayan.
Thank you po guys sa support.